Alam mo ba na habang maraming bansa sa South China Sea ay nakakaranas ng pressure o harassment mula sa China? Kakaiba ang sitwasyon ng Vietnam. Hindi tulad ng Pilipinas o ibang claimant countries. Tila may kakaibang dynamics dito. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ang South China Sea ay isa sa pinaka-strategic na lugar sa mundo. Dito umiikot ang maritime trade, fishing grounds, at potential oil at gas reserves. Kaya hindi nakapagtataka na maraming bansa ang tense sa China, lalo na sa kanilang aggressive na 9-dash line claim. Ngunit bakit hindi masyadong hinaharas ng China ang Vietnam? Kahit na nagtayo rin ito ng artificial island sa Spratly Islands. Isa sa dahilan ay ang historical strength ng Vietnam. Noong 1979, lumaban ang Vietnam sa China sa Sino-Vietnamese War. Hindi biro ang Vietnamese military at ground defense. Kaya iniisip ng China na risky ang direct confrontation. Pangalawa, diplomatic at economic factors. Bagamat may maritime incident, malakas ang trade relation ng Vietnam at China. Ang Vietnam ay isa sa malaking trade partners ng China sa Southeast Asia. Kaya may balance of power na sinusubaybayan. Pangatlo, geographic advantage. Mahaba ang coastline ng Vietnam at well fortified ang kanilang islands. Hindi madaling pasukin ng China na walang prolonged naval conflicts, kaya cautious sila sa approach. Pang-apat, strategic caution ng China. Ang Vietnam ay matatag sa depensa at malakas ang nationalism. Ang direktang harassment ay pwedeng magdulot ng international backlash, kaya mas pinipili ng China ang indirect pressure gaya ng diplomatic talks at economic leverage. Bukod dito, kahit may artificial island ang Vietnam, mas conservative ang infrastructure at deployments. Hindi ito kasing militarized gaya ng China, kaya hindi ito nagbibigay ng obvious pretext sa direct confrontation. Ngunit hindi ibig sabihin ay walang tension. May mga near encounters sa maritime zone at parehong bansa ay patuloy na nagmamatsyag sa galaw ng isa't isa. Isa pang factor ay ang internal cohesion ng Vietnam. Malakas ang nationalism at territorial integrity consciousness ng Vietnamese people. Ito rin ay nagpapakita sa China na hindi madaling lokohin o takutin ng Vietnam. Sa kabuuan, ang Vietnam ay kombinasyon ng strong historical defense, geographic advantage, diplomatic leverage, at internal cohesion. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito masyadong hinaharas ng China. Kahit isa rin itong nagtayo ng artificial islands. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang South China Sea ay hindi static. Ang dynamics ay patuloy na nagbabago, depende sa geopolitics, military build-ups, at international pressure. Halimbawa, sa nakalipas na taon, nagkaroon ng maritime standoff sa pagitan ng China at ibang claimant countries. Ngunit sa Vietnam, pinili ng China ang careful, indirect approach kaysa sa aggressive confrontation.
Ang lesson dito ay kahit agresibo ang China, hindi basta-basta lalapit sa mga bansa na may matibay na military at diplomatic positioning. Ang Vietnam ay magandang halimbawa ng bansa na gumagamit ng kombinasyon ng strategic defense at diplomacy upang mapanatili ang sovereignty sa South China Sea. Kung titignan natin, ang Vietnam ay nagsilbing deterrent sa China sa pamamagitan ng maingat na pagpapakita ng strength at strategic patience. At habang patuloy ang militarization ng China sa ilang areas, mahalagang maging updated tayo sa geopolitical development sa region. Kaya kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.